Good morning everyone. Join me in this Bible study para makita po natin yung mga pre-incarnate manifestation ni Jesus. Ibig sabihin nung hindi pa siya nagkakatawang tao. Okay? Pakibuksan ang mga Biblia sa Bibliang Tagalog, Genesis chapter 32 verses 22 hanggang 32. Genesis chapter 32, mga talatang 22 hanggang 32. Babasahin ko po sa halin ng Magandang Balita Biblia na app po sa cellphone. Okay? Sa mga mobile niyo po pwede kayo mag-download ng Magandang Balita Biblia. 22 to 32 ng Genesis 32. Ito na po siya. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog habok ang dalawa niyang asawa. 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. So medyo matagal-tagal ang fight nila. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko binabasbasan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakikipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano namang pangalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako," at tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang Panginoong Hesukristo ang mapuri sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Hallelujah. So makikita po natin dito na ang pre-incarnate, na paglalarawan kay Jesus. Doon pa lamang po. Siya po yung nakipagbuno kasi pinapakita rito isa siyang misteryoso. Isa siyang misteryoso. Pero nakalagay po rito na nung una, sabi niyang gano'n, teka lang po, na parang hindi na naig yung lalaki sa kanya. Pero yun po ay, kumbaga, parang pinapakita lang po doon na nagbibigay ang Panginoon sa kanya. Na sige, ayos lang, di ba? Pero may purpose po kasi si Lord kung bakit po ganon. Unang-una, nakita ko po rito na kahit na ganun po yung mga pangyayari, minsan di po maunawaan, hindi maintindihan. Pero may makikita po tayo rito na lalabas na magiging legacy balang araw, no? Tulad po nito, siya po pala ang nagpangalan kay Jacob na Israel. Okay? He named him Israel. Kaya sabi nga po niya sa 28, sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." So kaya pala tinatawag na bansang Israel ngayon yan dahil kay Jesus. Si Jesus pa rin po talaga ang nagpangalan sa Israel ng Israel. Who named Israel? Israel. Jesus. Who named Jacob? Israel. The Lord Jesus Christ Himself in His pre-incarnate being. So, makikita po natin diyan. Ito po maganda gusto ko tong dito sa 29. Okay? So, hindi pa panahon ni Kristo noon kaya ayaw sabihin ng Lord ang pangalan niya. Actually, wala pa. Hindi niya babanggitin. Medyo long time bago siya dumating sa lupa. 29. "Ano namang pangalan ninyo?" tanong ni Jacob. Sabi ni Jesus sa kanyang pre-incarnate being, "Bakit gusto mo pang malaman?" Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. "No one can bless you
or no one can bless anyone except Jesus. Because Jesus is God. Dahil si Jesus ay Diyos. Okay? So, makikita po natin yan. Tapos, sinabi ni Jacob, ito na maganda. Nakita ko ang mukha ng Diyos. Gayon may, buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na yon. So, tinawag palang Peniel ang lugar na yon. No? So, nakita ko ang mukha ng Diyos. Pero buhay pa rin ako. So, sa kagandahang loob ng Panginoong Yesus, hindi namatay si Jacob. Why? Because there is a purpose of it, from it. Okay, so, kasi, ang nakita po namin noon dito, pinag-aralan namin to some years back, siguro mga 2011. Ang nakita po namin dito ay ini-establish na ni Lord Jesus yung Israel. Talagang sa ganitong paraan, para maging memorable, para maging kakaiba. Ganyan kumilos ang Diyos eh. O, tingnan niyo pa, ulitin ko yung 30. Nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. Alam niyo po ba, nung bago dumating ang bagong tipan, pag nakita mo ang mukha ng Diyos, mamamatay kang talaga. Kasi walang tatagal sa kanyang presensya. Pero si Jacob, dahil, wow, talagang kamangha-mangha. Talagang nandun na po yung grace ni Jesus eh. Nung si Jesus ang nag-appear, di ba, talagang nag-i-impart siya ng buhay. No, maski noon pa, hindi na mamatay. Nag-i-impart ng buhay ang Lord. Ayun ang mga ganda na. Ang daming revelation dito, nag-overflow po. I believe 2011, nung pinag-aralan namin to, nung dating pastor namin, inabot na kami na mag-aalauna ng gabi. Oo, dahil we're very excited tackling about this topic. Napakaganda. Ito pa, 31. Oh, sabi niya rito sa 31, sumisikat na ang araw nung umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. O kami rin, sumisikat na ang araw nung umalis kami, mag-alaon na. Diba? Nung tapos ang Bible study. Alam niyo, pag pinag-uusapan si Jesus, lalo na yung kanyang pre-incarnate being, na-excite tayo kasi sa New Old Testament, Jesus concealed. And then, sa New Testament, Jesus revealed. No? So, talagang nakaka-excite. Itong 32, maganda. Yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop. Ganun pala. So, sa mga ngayon palang nakarinig nito, they don't eat that litid ng pigi ng hayop sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob, kay Jacob. Jacob in English, syempre. So, ibig sabihin, talagang itong pangyayaring ito ay kanila pong binibigyan ng importansya. At yung lugar na yon hanggang ngayon tinatawag na Peniel. Okay? So, yan. Tinatawag pa rin itong Peniel hanggang ngayon. So, very memorable yung pangyayaring yon. Ngayon, sa bagong tipan, na-reveal ang Panginoon. Pansinin po ninyo si Jesus. Si Moises, natatandaan po ninyo, bumaba siya mula sa bundok ng Sinai, hindi makatingin sa kanya ang mga tao dahil yung glory niya, no? Although fading, kasi ang Old Testament glory, fading po talaga yan eh. Nakita nila yung mukha ni Moises, natakot sila eh. Nakakatakot, no? Nakakatakot ang mukha niya, although may glory, nakakatakot. Pero kakaiba kay Jesus. May glory si Jesus na yung mga tao na draw near sa kanya. Pagbaba pa lang niya ng bundok, mga tao nagtatakbuhan na sa kanya. That's Jesus. Jesus is the person of grace. Jesus Christ is not a doctrine. Kaya wag natin gawing doktrina si Jesus. Jesus Christ is the person of grace. If you have Jesus, you have everything. If you have Jesus, therefore you are complete. Kaya sabi ko, pag nababasa ko yung mga katotohanan nito, si Jesus ay sapat na at higit pa. May kantang ganyan dati kinakanta namin sa church. Diba? Ibig sabihin, sobra-sobra kapag ka nasa iyo na si Jesus. Ang pag-ibig lang ni Kristo, overflowing na po. Amen? So siya po ang Diyos na maski nung Old Testament pa lang nagpapakita na sa kanyang pre-incarnate being. And I believe siya rin po si Melchizedek. Jesus Christ is Melchizedek. Siya rin po yung nakita ni Daniel na sinasabing angel na parang kakaiba yung anyo. Si Jesus din po yun. Yung mga pre-incarnate, minsan tatalakayan natin yan yung mga pre-incarnate being ng Lord. Nawala ko yung lesson ko, inahanap ko, so gagawa uli ako. Meron kami yan, 2011.
Mga 2011 na pinag-aralan yung pre-incarnate being ng Lord. Ang daming revelations doon, grabe. So, ayun lang po at naway itong araw nito maging mapayapa. Claim na po natin, I declare this day will be a great day. Lahat tayo magiging happy, lahat ng hinihiling natin ngayon magmamanifest because of the love of Christ na nakadeposit na sa atin. Yan ay ang Holy Spirit, syempre, at yan po ay yes, talaga God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, no? Indwell na po sa atin yan. Kompleto po tayo. Walang kukulangin na Kristiyano. Lahat ng Kristiyano ay kompleto na. Kaya lang yung manifestation nilalabas ng Lord Jesus ayon sa alam niya yung kabubuti po natin. Thank you and God bless po.